Sa London, noong 1157 AD binaon ng mga Crusader Knight ang isa sa kanila kasama ang isang hiyas na nakapatong sa kanyang mga kamay. Sa kasalukuyang araw kung saan ang mga libingan ng mga nasabing Crusader ay natuklasan sa ilalim ng London's catacombs. Si Dr. Henry Jekyll ay nagtungo rito upang kunin ang lugar sa kanyang pangangalaga. Nakatagpo siya ng isang partikular na libingan na may mga hieroglyph na humantong sa kanya upang mapagtanto kung ano ang ibig sabihin nito. Ikinwento ni Jekyll ang kwento ni Prinsesa Amanet. Siya ay isang tusaong mandirigma na handang humalili sa kanyang ama, ang paraon na si Meneter, hanggang sa ang kanyang pangalawang asawa ay nagsilang ng isang lalaki. Alam niya na ang bata ay ang magiging bagong kahalili ng paraon kaya si Amanet ay nakipagkasundo kay Set, ang Diyos ng kamatayan, na ibenta ang kanyang kaluluwa para sa isang madilim na kapangyarihan. Pinatay ni Amanet si Meneter, ang kanyang asawa, at ang kanilang sanggol. Naghanda siyang magsagawa ng ritual sa kanyang kasintahan gamit ang isang espesyal na punyal na magbibigay kay Set ng sariling katawan. Ngunit pinigilan ng mga pari ng paraon si Amanet at pinatay ang kanyang kasintahan. Siya ay binalot ng buhay sa tela at nilagay sa isang sarcophagus at idinala sa ikailaliman ng lupa kung saan ay hindi siya matatagpuan. Sa Mesopotamia, sa kasalukuyang panahon, ang mercenaryong si Nick Morton at ang kanyang kaibigang sergeant na si Chris Vale ay pinagmamasdan ng isang nayo na pinamumuguran ng mga rebelde. Gusto ni Nick na magtungo rito para sa ilang pakikipagsapalaran habang si Vale ay mahigpit na tutol dito. Pumunta pa rin sila ngunit sila ay hinabol at pinagbabaril. Nag-uutos si Vale ng airstrike para mapaalis ang mga rebelde. Nang ibinagsak ang mga bomba, bumukas ang isang butas sa lupa na halos higupin sina Nick at Vale. Ang superior ng mga lalaki, si Colonel Greenway, ay pumunta sa site sakay ng helicopter at agad na pinagsabihan ng dalawa dahil sa pagkilos ng walang pahintulot. Makalipas ang ilang sandali, isang arkeologo na nagngangalang Jenny Halsey ang nagpakita at sinampal si Nick dahil sa pagnanakaw sa kanya ng mapa. Matapos makita ang butas, bumaba sina Nick, Vale, at Jenny para tingnan kung ano ang nasa ibaba. Nakakita sila ng mercury na tumutulo mula sa mga bato at sinabi ni Jenny na ang mercury ay pinapahina ang mga masasamang espiritu. Sinundan nila ang agos nito at natagpuan ang isang balon ng mercury na pinalilibutan ng mga estatwa. Habang pinagmamasdan ni Jenny ang lugar, ang dalawa ay kumukuha ng ginto mula sa mga kalansay. Binaril ni Nick ang isang kadena na naging sanhi ng pagtaas ng sarcophagus mula sa balon. Isang grupo ng mga gagamba ang nagsimulang gumapang pababa mula sa mga dingding. Nang makagat si Vale sa leeg ay nagsimula siyang barilin ang mga ito, bagaman sinabi ni Nick na hindi sila nakakalason. Pagkatapos ay nakakita si Nick ng isang pangitain ni Amanet na tumatawag sa kanya. Nagpapasalamat sa kanya sa kanyang pagpapalaya. Bumalik sila sa itaas at dinala ang sarcophagus. Nang makasakay sa eroplano pauwi, binasa ni Jenny ang mga simbolo sa sarcophagus at muling nakakita ng pangitain si Nick. Nang magising si Nick sa pagkakatulog, si Vale ay nagsimulang kumilos ng kakaiba at ang kanyang balat ay naging kulay abo at ang kanyang mga mata ay kumupas. Nilapitan siya ni Greenway para pigilan siya, ngunit sinaksak siya ni Vale ng 2 beses. Nagsimulang gumalaw si Vale patungo kay Nick at sa iba pang mga sundalo kaya napilitan si Nick na barilin si Vale. Nang magkaroon ng sira ang eroplano, pumasok sina Nick at Jenny sa cockpit at nakita ang isang buong kawan ng mga uwak na lumilipad patungo sa kanila kaya dali-dali silang lumabas. Ang mga piloto ay namatay, at ang eroplano ay nagsimulang bumagsak. Binigyan ni Nick si Jenny ng parachute at hinayla ito para makalabas siya ng ligtas. Pagkatapos ay bumagsak ang eroplano kasama ang lahat na nakasakay. Hiniling kay Jenny na kilalanin ng mga bangkay. Nagising si Nick sa isang body bag sa isang morgue sa London. Nang makabangon siya, nakita niya ang multo ni Vale na nagsabi na silang pareho ay nasa sumpa. Nang dumating sila Jenny ay nagulat sila nang makitang buhay si Nick. Sa crash site, nakita ng mga rescue worker ang sarcophagus. Nilapitan ito ng isang lalaki at natigilan habang hinihigop ni Amanet ang buhay niya. Pagkatapos ay sinunod niya ang isa pang lalaki upang muling ibalik ang kanyang dating katawan. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang gawing reanimated ng mga alipin ng mga bangkay. Si Nick at Jenny ay nasa isang pub. Ikinwento ni Jenny ang tungkol kay Amanet at sa punyal at sila ay naniniwala na ang hiyas sa punyal ay matatagpuan sa libingan ng mga Crusaders. Nagpakita kay Nick si Vale kaya siya ay nagtungo sa banyo. Kinausap siya ng multo ni Vale at binalaan na binuhay siya ni Amanet dahil siya ay may dahilan. Pagkatapos ay tumakbo si Nick palabas ng pub at nakita si Amanet. Hinabol siya ng mga grupo ng daga nang siya ay mahabol ay biglang dumating si Jenny, guni-guni lang pala ito ni Nick. Sinabi ni Nick na nagpapakita sa kanya si Vale at sinabing totoo si Amanet. Nakakita ulit si Nick ng pangitain ngunit sabi ni Jenny ay kailangan niya na ng doktor. Umalis si Nick at hiniling na sumama si Jenny.
Pumunta sina Nick at Jenny sa isang ruin malapit sa crash site at naghiwalay sila para suriin ang lugar. Nang makita ni Nick si Amanet, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang silid ng simbahan. Hinawakan siya ng mga undead at nagpakita si Amanet at kinuha ang punyal sa isang estatwa at isinagawa ang ritual bago mapagtanto na nawawala ang hiyas. Natagpuan sila ni Jenny at biglang inatake ni Amanet. Nakipaglaban si Nick sa mga undead habang si Jenny ay hinarap si Amanet. Nang mapatumba si Amanet, sila ay tumakas kasama ng punyal. Sumakay sila sa isang van at umalis ngunit hinabol sila ng mga undead. Isang undead ang bumangga sa windshield na naging dahilan upang mabaligtad ang van at gumulong pababa sa isang burol. Madaling napatumba ni Amanet si Nick at nang balak patayin si Jenny, isang hook na may tali ang tumama sa kanya. Isang buong pangkat ng mga lalaki ang dumating upang iligtas sina Nick at Jenny. Dinala sila sa Prodigium, isang pasilidad na matatagpuan sa ilalim ng Natural History Museum ng London. Nakilala ni Nick si Jekyll na nagsimulang ipaliwanag ang mga nalalaman niya tungkol kay Amanet at sa mga puwersa ng kasamaan. Ang kanilang pasilidad ay nakatuon sa pag-alis ng mga madilim na puwersa at kunin ng mga ito. Nagtungo sila sa kabilang silid at nakita si Amanet na nakakadena at pinapahina ng mercury na inilalagay sa kanyang katawan na binabantayan ng mga tauhan nito kabilang si Jenny. Nilapitan siya ni Nick at pinakinggan siyang magsalita tungkol sa ritual na sinubukan niyang gawin sa kanyang kasintahan. Sinusubukan niyang impluwensyahan si Nick sa pagsabing magkakaroon siya ng kontrol sa kamatayan at magiging isang buhay na Diyos kung sasama siya sa kanya. Nag-uusap sina Nick at Jenny tungkol sa kung paano nila pinapahalagahan ang isa't isa at ang kabutihan ni Nick nang biglang dumating si Jekyll at alukin si Nick ng maiinom. Sa kabilang banda, ang hiyas sa libingan ng mga Crusaders ay matagumpay na natagpuan at agad itong nalaman ni Amanet. Nang kausapin ni Jenny si Amanet, pinagbantaan siya nito at binalaan tungkol sa kung anong gagawin nila kay Nick para matanggal ang sumpa. Habang kinakausap ni Jekyll si Nick sa kanyang opisina tungkol sa sumpa, isang tauhan niya ang nagbalita tungkol sa hiyas. Dumating si Jenny at kinumpronte si Jekyll sa gagawin nila kay Nick. Isang serum ang kinuha ni Jekyll upang pigilan ang kanyang sarili sa pagbabagong anyo. Sa kabilang banda, isa sa mga gagamba ni Amanet ay pumasok sa tenga ng isang lalaki at napasa kamay sa kapangyarihan ni Amanet. Sa opisina, kinuha ni Nick ang serum at humingi ng mga sagot. Hinailan ng tauhan ni Jekyll si Jenny palabas ngunit iniwan si Nick sa loob. Si Jekyll ay nagbago ng katauhan bilang si Edward Hyde. Siya at si Nick ay naglaban habang sinusubukan ni Jenny na pumasok pabalik sa silid upang tulungan si Nick na halos matalo hanggang sa ma-inject niya kay Jekyll ang serum. Kalaunan ay natanggal sa katawan ni Amanet ang mercury sa tulong ng kanyang alipin. Nakita niya sina Nick at Jenny na paalis ng pasilidad upang hanapin ang hiyas at basagin at hindi nagtagal ay tuluyan siyang nakawala. Nagsagawa ng ritual si Amanet na nagdulot ng napakalakas na sandstorm sa lungsod na ikinasira ng mga gusali. Ipinarating ng tauhan ni Jekyll sa mga kasamahan nila sa libingan ng mga Crusaders na pangalagaan ng hiyas at paghandaan ang pagdating ni Amanet. Nang mawala ni Nick si Jenny dahil sa sandstorm, nagpakita sa kanya si Vale at sinabing sundan siya. Nang nasa tunnel na sila, napagtanto na tinutulungan ni Vale si Amanet sa kanyang mga plano. Nagsibangon ng mga bangkay sa libingan at pinatay ang mga tao dito. Isang grupo ng undead ang humabol kay Nick na nagdala kay Jenny at nagkita muli. Magkasama nilang tinakasan ng mga ito. Pinatay ni Amanet ang mga gwardya ng libingan, matagumpay na nakapasok at nakita ang hiyas na nilagay niya sa punyal. Itinulak sina Nick at Jenny ng isang undead pailalim sa tubig ngunit nasira nila ito. Lumangoy sila pa ibabaw para makahinga ngunit hinawakan ni Amanet si Jenny at kinaladkad siya sa ilalim ng tubig. Sinundan sila ni Nick at nakitang walang malay si Jenny. Habang lumalangoy siya papunta kay Jenny, ilang undead ang bumangon sa kabaong at hinabol siya. Nang makaahon, dinagsa siya ng mga undead at nalamang si Jenny ay wala ng buhay. Naglaho ang mga undead nang dumating si Amanet. Naglaban ang dalawa at walang kahirap-hirap na napabagsak ni Amanet si Nick ngunit naaga mula sa kanya ni Nick ang punyal. Sinubukan niyang durugin ang hiyas hanggang sa muli itong hikayatin ni Amanet na siya ay magkakaroon ng kapangyarihan. Hindi binigay ni Nick ang punyal, sa halip ay sinaksak niya ang kanyang sarili at siya ay nagkaroon ng kakaibang kapangyarihan. Tumayo siya at sinira ang hiyas. Muli niyang nilabanan si Amanet at binigyan siya ng isang halik ng kamatayan upang higupin ang buhay mula sa kanya at iniwan siyang bangkay. Pagkatapos ay pumunta si Nick kay Jenny upang gisingin siya. Ilang sandali pa ay nagising si Jenny na nakita ang bangkay ni Amanet at kinuha ang punyal. Nakita niya si Nick at sinabi sa kanya ang nangyari bago magpaalam at umalis. Muling nagkita sina Jenny at Jekyll habang ang katawan ni Amanet ay inilagay pabalik sa kanyang sarcophagus na puno ng mercury. Iniisip ni Jenny kung ano ang mangyayari kay Nick ngayong isa na siyang halimaw.
Sa isang lugar sa disyerto, lumalabas na binuhay ni Nick si Vale. Sumakay sila sa kanilang mga kabayo at nagtungo sa panibagong pakikipagsapalaran habang sinusundan sila ng sandstorm.